So, hi guys, it's me again, Jam. Kababalik ko lang from medical. Ayan, day 1. Ito yung day 1 ng aking medical. So, isasabi ko yung mga flow or yung pasunod-sunod ng mga ginawa ko doon sa St. Luke. So, by the way, hindi ibig sabihin na ganun yung pasunod-sunod ko, ganun din yung flow nyo. Depende po kasi yan sa staff kung saan kayo ipapapuntahin. So, ito based lang to sa aking experience. So, una pala, mali yung napilahan namin. So, ang ginawa ko, nagtanong ako sa guard, tapos tinuro niya nga doon daw sa main gate, doon daw papasok. So, pagpasok nyo, bago kayo pumasok, hihinga ng guard yung appointment nyo sa SLEC, and then titingnan nila yung bag kung may laman. Bawal pong magdala ng snacks, so pinaiwan nila yung dala-dala kong snacks, and then pumasok na ako, pinadiretso lang ako, tapos may bantay doon na titingnan yung passport mo and then yung appointment mo sa SLEX, and then sasabihin nila, bibigyan kanila ng number, and then papapasukin kanila doon sa loob, sasabihin na pumasok ka, dire-diretso lang doon sa may photo room. And then pagpasok mo doon sa photo room, dapat tanggalin mo lahat ng mga jewelries mo, yung hikaw, yung pintas, and then pipicturean ka. Napakabilis lang, pipicturean lang. Then after nun, papaupuin ka na doon sa antayan, and then hihintayin mo na lang na tawagin yung pangalan mo, ay yung number mo na binigay sa'yo. So, pang number 3 ako kanina, so mabilis lang. So, yun yung initial, doon sa, parang initial interview, something like that. Doon sa may reception area. And then, doon sa reception, mga 20 minutes ata akong nagstay doon kasi meron siyang mga tinatanong na mga basic questions lang about sa'yo. And then, kung sino yung petitioner mo, something like that. Kino-confirm lang yung, kung tama ba yung mga documents mo na dala mo daw. So, ang mga requirements lang pala na hiningi, nakalagay naman to doon sa, sa counter, yung original passport. Ibibigay mo yung original passport mo and photocopy ng iyong passport. So, ako wala akong dalang photocopy, kaya sila na lang yung nag-photocopy. Tapos, photocopy of visa interview. Ang kinuha lang sa visa interview ko ay doon sa appointment confirmation page ko is yung front page lang ata. Yun yung kinuha. Oh yeah, hindi na nila kinuha yung MRB, yung ganito. So, ang kinuha lang yung para sa consular or si biometrics and interview, yun yung lang kinuha. And then, since may pinrovide akong K1 FTP, hindi na nila kinuha yung DS-160 ko. So, pwedeng DS-160 or K1 FTP, yun yung dadalhin nyo. So, doon, like what I've said, mga questions lang, basic questions lang, and then magpo-provide kayo ng signature, and then yung fingerprint, itong index finger. So, napamali ako kanina. Sobrang lutang ko. Yung ginanon ko. So, index finger po. So, next after nyan, sasabihin naman kung saan na kayo magpo-proceed. Pero sa akin, pinaproceed nila ako sa 4th floor para sa laboratory. So, doon, pagpasok nyo doon sa 4th floor, ipapalagay lang yung patient card nyo, yung dala-dala yung papel na binigay doon sa reception. Ilalagay lang doon sa tray, doon nyo lang ilalagay. Tapos, upo na kayo, hintay-hintay na lang natawagin yung pangalan nyo. Then, pag tinawag ka na, papakita mo yung passport mo. Wag mo nang ipakita yung number, yung gantong number. And wag nyo nang ipakita yung number. Papatago yan sa inyo. And then, yung passport nyo, ibibigay nyo lang, and then index finger again. Then, may tanong din siya, mga few questions lang about din sa iyo, and then ipapapilahin ka naman para sa blood collection. So, pila ka naman doon, hintay ka naman sa linya, and then maghintay ka na maging turn mo na. So, limang blood ang kukunin sa iyo, 5 paulit-ulit. So, something like that. And then, sabi nung nurse, pagkatapos niya akong kunin ng blood, so, lagyan lang ng cold compress kapag nagkaroon ng bruises or anong tawag dyan? Yung nag-red. Basta yun na yun. Blood clot, pag nagkaroon ng blood clot. And then, the next day, warm compress naman. Yun yung sabi niya. So, and then, pinaproceed niya na ako. After nun, pinaproceed niya naman ako sa 3rd floor para sa chest x-ray. Gamitin nyo yung stairs doon sa my left side kasi pababa na yon sa 3rd floor. Doon kayo kukuha ng x-ray. So, wait na naman kayo na matawag yung number nyo, and then pagpunta nyo pala doon sa 3rd floor, ibibigay nyo yung papel naman ninyo doon sa reception, and then hintay naman kayo na matawag kayo. Then after nyan, pag tinawag na kayo, sasabihin ng babae, index finger na naman at passport at chuchu, basta ganun yung process niya. And then sasabihin ng babae na yung hair nyo is i-brush up nyo yan na pag ganyan. Dapat kita itong back nyo kasi sa x-ray
yun, ginagawa nila. And then, hubad yung damit, pati yung bra, doon na yan sa loob. Tapos, suot nyo yung lab gown. Hindi yung pambaba, hindi na ihuhubad. Yung, ano lang, yung top lang. And then, wag nyo nang itali yung pang tali dito sa likod ng lab gown kasi hubarin lang, tatanggalin lang din naman yan pag mag-x-ray na. So, tatawagin yung number nyo, papapasukin kayo doon sa x-ray, and then may tanong lang ng kaunti, tapos x-ray na. So, harap ka lang doon sa may machine nila, tapos lagay yung chin mo, tapos nakaganon. So, yan. Tapos hihinga ng malalim. Then, after nun, after ng x-ray ko, bumalik naman, pinabalik ako doon sa labas, doon sa reception, and then pinabigay yung papel, and then yung passport, and then after nun, sasabihin na naman ulit ng staff kung saan ka na next na pupunta. So ako, sinabihan niya na mag-proceed na doon sa 5th floor gamit ang elevator para sa aking vital signs. Doon sa vital signs, meron doong lagayan ng mga patient, yung card nyo, yung papel na dala-dala nyo, ilalagay nyo doon. Kasi tatawagin na lang. Pero kung wala namang nakaline, pwede na kayong maupo malapit doon sa may, upuan malapit doon sa may vital signs nakalagay. So, tatawagin naman, tanggalin nyo na yung sapatos nyo kasi papatanggal yan, pati yung mga bagay-bagay na nasa mga bulsa nyo kasi ikikilo kayo and yung height nyo isusukat. So, yung naka-brush up yung hair, tanggalin nyo na kasi igaganyan yung hair nyo. So, yan. So, para naman yun sa height and sa weight. And then, papapasukin kayo para sa BP. I-check yung BP nyo and then may mga questions lang kung nabuntis ka or something like that. And then, after nyan, pagkatapos ng blood pressure and mga vital signs na kinuha na sa akin, pinapunta naman ako doon sa eye examination, and then nag-proceed na ako doon pa din yan sa may 5th floor. Diretso lang, then sa may gilid andun yung yung eye test. Then sa eye test, ganyan lang, cover lang yung left and yung right and left na eye, tapos isasabihin mo lang kung anong letter yung naka-flash doon. And yeah. And then after nan, kinuha yung papel ko, tapos binigay doon sa may counter, triage counter ba pronunciation yon? Basta yon, doon binigay yung papel ko. Tapos, after nun, naupo na naman ako sa waiting room, ay doon sa mga chairs na available doon. And then, maghintay lang na tawagin ang pangalan. Kapag tinawag na ang pangalan, papupuntahin kayo doon sa mga rooms kung saang rooms ka assign. So, ako sa room 9 ako naka-assign. So, doon ako naghintay for my physical exam. Sa physical exam, mga questions lang yung about sa mga previous na mga sakit mo, kung anong mga sakit mo, or kung nakagat ng aso, something like that, kung anong vaccine na na-receive nyo this June, something like that. So, something related to that. And then, after nyan, sa mga questions, na kayo, physical exam. So, papahuberin yung damit. Yung damit lang ha, tapos yung pangbaba. Hindi huhubarin yung mga underwear. And then, yung face mask, hindi nyo nahuhubarin. Tapos, suot lang ulit ng lab gown, tapos may higa doon sa bed. Tapos, i-check lang nila, paparelax, tapos i-check dito, tapos inopen yung panty ko, tapos tiningnan dito lang naman sa part, hindi naman yung sa private part tiningnan. Tapos, pinabend yung leg ko, tapos, yun, basta meron siyang mga check. Tapos, yun, after nun, madali lang naman, and then after nun, tapos na, pinabalik niya, binigay niya sa akin yung papel, tapos pinapunta niya ako doon sa triage counter ulit, tapos binigay ko doon yung papel, tapos yun, binigyan niya na ako netong papel na para bumalik bukas para sa aking vaccines or immunizations and sa result ng medical exam. So, yun lang.